Breaking news po mga kababayan, nako po, yari na ito. Wala nang magaganap na impeachment. Talagang nilibing na ito sa sementeryo mga kababayan ko. Kasi talagang si Madriaga bistado. Talagang halatang laway-laway lang at walang dalang resibo. Ito po ang pasabog ni Attorney Harry Roque. Ililibing na ang kanilang pag-asa na si Inday Sara ay mapababa bilang vice-presidente para hindi na makatakbo sa eleksyon. Ito po mga kababayan ko, nanginginig po ang kampo ni Dilima. Sila Trillanes, naku po mga kababayan. Bali-balita, bali-balita lang ha. Wala nang magaganap na impeachment. At yung April 22, inilibing na sa sementeryo. Di ba, ikalawa, 14 yung una. Sumablay si Madriaga. Ngayon po, April 22, tila wala nang magaganap. Nako po mga kababayan, masamang pangitain ito. Tila may nanginginig na. Nako po mga kababayan ko, ito pong pasabog ni Attorney Harry Roque. Napakapangit ng acting ni Madriaga. Wala siyang nakumbinsi kahit isa. Ito ang sinasabi, Attorney Harry Roque, ito na mga kababayan ko. Magugulat kayo. Para daw na traidor si Madriaga dahil sa kabila daw ng kanyang pagsisilbi doon sa pamilya Duterte. Sinampahan daw po ninyo kasi ng kaso. Kaya ba siguro naging emotional ba siya doon? Or ano masasabi niyo po doon, attorney, sa mga pahayag ni Madriaga? Well, tingin ko talagang nag-a-aspire na maging artista to si Madriaga, no? Pero napakapangit na kanyang pag-akto dahil wala naman siya nakumbinse. Unang-una, wala pong kahit anong pruweba na kakilala man lang siya ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi gaya ng mga larawan na napakita niya na kasama si VP Sara, na mga larawan na kinuha ng oath-taking ni Inday Sara Duterte at talaga namang naroon ako nung pagkakataon na yon. At siguro mga 4 na oras ang ginugol ni Inday Sara para magpa-picture-picture. And isang larawan, wala naman napakita itong si Madriaga na kasama si Tatay Digong. Bukod pa dyan, ano raw siya, parang na-traidor siya. Paano siya matatraidor? Hindi naman siya kakilala ng mag-ama. At ang sinasabi niya na ako daw ay meron ng personal na galit sa kanya, kaya ako sinampahan siya ng kaso. Una-una, wala po akong kasong sinampa sa kanya. Ang nagsampa ng kaso sa kanya ay ang PNP Anti-Kidnapping Group, no? Dahil sila po nag-imbestiga ng kidnapping ng 2 Filipino-Chinese. At ang nagtestigo laban sa kanya ay kasama po yung 2 biktima. Pero hindi lang po 2 biktima yan. Meron pang 8 mga iba pang mga biktima na nagturo na itong si Ramil Madriaga ay kasama talaga doon sa mga nag-kidnap nitong 2 Filipino-Chinese na ito. So talaga naman pong napakasinungaling nitong si Ramil Madriaga. At isa pang nais kong idagdag, nung kami po ay nagpe-preliminary investigation sa Piskalya, wala pong ganyang sinasabi si Ramil Madriaga. Dahil kung siya ay naging empleyado talaga ng gobyerno, dapat sinabi niya yan dahil yan ay ebidensya na siya ay isang mabuting tao. Pero wala pong ganyang sinabi si Ramil Madriaga, biglang-bigla na lang niya sinabi na siya daw po ay malapit na malapit kay Inday Sara. Ang sinasabi lang niya, at ito naman po ay nakasulat, no, ay yung mga panahon na nangyari ang kidnapping, di raw siya po pwedeng ma-involve doon dahil nag-a-attend siya ng isang meeting ng isang parallel group, yung ISIP, no? Pero ang sabi naman ng piskal at sabi rin ng hukuman, no, yan ay hindi malakas na ebidensya dahil ang alibi is the weakest defense. Ayan mga kababayan ko. Mukhang sablay talaga si Madriaga. Yung ginagawa niyang pag-iyak, hindi na kumbinsi ang taong bayan. Talagang acting-actingan. Tila nag-workshop kay Ogie Diaz. Mga kababayan ko, kaya sablay. Sabi ni Attorney Harry Roque, napakapangit. Hindi marunong umakting. Kulang sa script. Nako po, delikado si Dilima dito. Tila sumablay ang kanilang bata. Po, no? Doon po sa hearing na yon, hindi ba pwedeng questionin siya? Wala ba pwedeng kongresista na mag-question sa kanya? At
pwede bang ganun na hahayaan na lang? Sabi nga ng kampo ni VP Sara, lalo na kay Attorney Paulo Panelo, parang laway lang ang puhunan. May mga picture pero hindi ganun kalalim yung sasabi talaga na totoo yung kanyang mga nabanggit po, Attorney. Wala po talaga silang intensyon na tanungin yang si Madriaga kasi talagang bibigay po yan. No? Unang-una, ang tanong ko lang sa kanya, bakit ngayon lang niya sinasabi ito? Bakit nung panahon ng preliminary investigation, hindi niya sinabi na personal vendetta ko lang to labang sa kanya? Hindi ba dapat doon pa lang sinabi na niya? Bakit ngayon lang niya linalabas ito? No? Pangalawa, kung talaga siya ay naging alagad ng batas at naging empleyado ng gobyerno, dapat linabas din niya yan, no? Para patunay na siya ay hindi kaduda-dudang karakter. No? Pero wala rin naman siyang ganyang sinabi. Pangatlo, yung mga sinasabi niya na siya ay malapit, nag-empleyo, anong gagawin niya? Dininay. Nag-file pa nga ng perjury case ngayon si VP Sara. At ang tingin ko nga, dapat itong impeachment na ito itigil kasi merong prejudicial question. No? Dahil pag napatunayan na nagsisinungaling si Madriaga doon sa pagiging malapit niya at naging empleyado siya ni VP Sara, wala na talagang ebidensyang tatayuan itong testimonya ni Madriaga. Opo. Ayan, mga kababayan ko. Tila sablay talaga. Anong sinasabi ng komento dito? Naku po, mga kababayan ko, na magugulat talaga kayo. Dapat may makulong. Sinungaling wish ko lang. Ganda ng ngiti ni Harry Roque, parang hindi na pogo. Sabi ng tangalista. Iyakan ng mga talunan. Sinungaling talaga yung Madriaga. Kidnapper for ransom. Guilty. Walang naniniwala sa kanya. Naku po, mga kababayan ko. Walang naniniwala daw kay Madriaga. Po, simula nang kayo po ay maging tagapagsalita ng Pangulo, Attorney, napapansin niyo na po ba itong si Madriaga? Never po, never. Kaya nga po ako nagtataka. Kasi nung 4 na taon na ako'y naging tagapagsalita, ang aking hiningi lang nung ako'y iniwan ko, upo ako sa Kongreso para maging tagapagsalita ay 24/7 access kay Presidente. No? At lahat po halos ng pati mga schedule, pinakikialaman ko dahil kahit ano naman po pwede itanong sa akin ng media. No? Ni minsan, hindi ko po nakita yan sa mga tao na nakausap ni Tatay Digong. Ni minsan, sa mga ikot-ikot namin ni Tatay Digong, hindi ko po nakita yan. At ganun din naman nung panahon ng eleksyon. Hindi ko rin nakita yan nung panahon ng eleksyon. No? Nakita ko na lang siguro yan, yung larawan niya, na nandun din pala siya sa Davao sa oath-taking. Pero ni minsan, hindi ko namataan yan, hindi ko narinig ang pangalan niya. Ang kauna-unang pagkakataong nakita ko siya, akusado na siya sa 2 counts of kidnapping for ransom, dyan na po sa Department of Justice. Attorney, sa pagkakaalam niyo po, yung role ng Kamara sa ginagawa nila ngayon sa impeachment, same din ba ang role nila sa common na nagsasagawa sila ng mga inquiry in aid of legislation? Hindi po, kasi nakasaad sa saligang batas, ang papilang nila ay ng una, to determine sufficiency in form and substance and to determine probable cause. No? So sila po ay tumatayong piskal. At ngayon po, ang status, dahil nga merong impeachment complaint, para po yung preliminary investigation sa piskalya. Ayan, mga kababayan, sabi ni Luistro, pag hindi daw naribat yung mga presumption, mga haka-haka ni Madriaga, malamang daw, may probable cause ito. Ito yung sinasabi ni Luistro. Ito yung kanyang banta at resback sa mga legal defense ni VP Sara. Kailangan yung sagutin. Kung hindi nyo maribat, ibig sabihin may probable cause. Ayan ang sabi ni Luistro. Pero mga kababayan, itong bata nila, yung bata ni Trillanes, bata ni Dilima, sabi nga, si Trillanes, halos, di ko lang alam halos 1 oras o 2 oras, binisita si Madriaga. Ibig sabihin, mga kababayan, meron talagang script
meron talagang manipulation para itong si Madriaga makagawa ng isang istorya na walang ending. Walang matibay na ebidensya, walang resibo, puro laway lang. Kaya sabi ni Atty. Panelo, nako, panibagong kaso ito na perjury, pagsisinungaling. Madadagdagan ang kaso ni Madriaga. Ito ang sinasabi ni Atty. Panelo Jr. Yan po ang susunod nating topic mamaya, mga kababayan. Na talagang magaling talaga si Panelo. Matindi, malamarkuleta ito. At ang desisyon ng Kamara mismo, hindi po pwedeng lumabas doon sa dalawang complaint na kanilang tinanggap, at kung ano man ang ebidensya na hindi kabahagi ng complaint na yon ay hindi po pwedeng gamitin. Kaya nga po nagtataka ako, ano itong clarificatory question na ginagawa nila, samantalang wala naman ito mismo doon sa petition or mga complaints na naisampa sa Kamara de Representante. So hindi pa po tapos ang usapin sa Korte Suprema kasi nga po, paulit-ulit na ang dami ng kaso ng Korte Suprema na nadesisyonan tungkol dito sa impeachment, hindi pa rin natututo itong kongresong ito, no? At ang tingin ko, ang kinakailangan biglang linaw ngayon ng Korte Suprema is in determining probable cause, pwede ba silang lumabas doon sa mga bagay-bagay na nakasaad mismo sa impeachment complaint. Sa tingin Dito kasi, mga kababayan, yung pinag-usapan nung nakaraan, nung impeachment nila sa Kongreso, ngayon, ganun din. Walang bago. Puro luma. Kung ano yung pinag-usapan noon, ganun din yung pinag-uusapan ngayon. Walang bagong ebidensya. Yung mga binanggit ni Trillanes noon, nung inimpeach si Sara sa Kongreso, ganun pa rin. Kaya sabi ni Sara Duterte, ay naku, laway na naman ito. Ilibing na ito. Kaya yun, umakyat sa Korte Suprema. Ayun, nagpahayag ang Korte Suprema na binabasura itong impeachment na ito. Pero matigas. Nagtigas-tigasan ang Kongreso. Si Luis Tro nga may pagbabanta pa sa Korte Suprema. Meron daw sariling kapangyarihan para mag-imbestiga ng impeachment. Yan ang sinabi ni Luis Tro Sabi naman ni Dilima, ginagawang takbuhan o panangga ni Sara Duterte itong Korte Suprema. Naku naman, Madam Dilima. Siyempre, ang gagawin ni wala po kayo sa katwiran Korte Suprema may katwiran. The final arbiter of the land. Sa tingin nyo, pag binanatan nyo si Sara Duterte, istatwa lang. Pag sinampal nyo sa muka, istatwa lang ang gagawin. Siyempre, bibira din niya ng sipa sa muka. Diba? Tapos sasabihin nyo, panangga ang Korte Suprema. Siyempre, wala kayo sa katwiran. Ang Kongreso wala sa katwiran. Puro haka-haka, walang matibay na resibo. Kaya yan, sablay ang bata nyo. Junel. Yan ang sinasabi ng mga tao, mga kababayan ito, ituloy natin. ko, hindi po. Opo, kumbaga, nakikita nyo po na naging hybrid ito, attorney. Kumbaga, naging fiscal sila at the same time, yung naging role nila sa mga inquiry in aid of legislation, ginamit din nila doon sa hearing na yon, attorney. Kita nyo, mga kababayan. Kung ano yung ginamit sa aid of legislation, ayun din ang ginamit nila ngayon. Kaya walang epekto sa kredibilidad ni BP Sara. Habang si Madriaga naglalaway sa impeachment hearing sa Kongreso, lumalakas naman ang popularidad ni Sara Duterte. Malakas na nga, pinapalakas pa. Bawat bitiw ng laway ng bunganga ni Madriaga habang gumagawa ng istorya na gawa-gawang marites lang, si Sara naman bumubulusok ang kanyang popularidad bilang isang number 1, numero 1 na kontendero sa 2028 bilang Pangulo. Kaya hinahabol nila si Sara
para hindi maging pangulo. Ayaw nilang may hadlang sa kanila. Yung maleta nga, hindi nyo iniimbestigahan. Si Ping Lacson, kinansela ang investigasyon ng flood control. Diba? Yung mga Tulfo, nagsalita na. Gustong-gusto daw nilang matuloy ang impeachment. Pero yung maleta na issue, hindi sila interesado. Wow! Garantisado. Alam na this. Well, hindi ko po masasabi yan kasi whether be it in aid of legislation or as a body which is determining probable cause in an impeachment complaint, kinakailangan may relevancy ang kanilang mga hinihingi sa mga resource persons. Ano pong nangyayari ngayon, nauulit po yung karanasan ko dyan sa Kongreso. Na bagamat ang hinarapan ko ay hindi impeachment complaint, ang issue rin is yung mga hinihinging salin, mga tax declarations, yan ba ay relevant sa gawain ng Kongreso. Yung aking investigasyon, may kinalaman po yun sa Pogo. Dito naman kay BP Sara, may kinalaman sa impeachment. Pero lahat po yung mga bagay na hinihingi nila, wala talagang relevancy. Kaya nga nalulungkot ako na yung aking petisyon ay na-dismiss by reason of mootness kasi daw tapos na yung arrest warrant na inisyu ng 19th Congress. Pero nakikita natin na nauulit muli yung ginagawa ng Kongreso na paulit-ulit na umaabuso sa kanilang kapangyarihan, humihingi ng mga ebidensya, gayong hindi naman dapat sila humingi ng ebidensya dahil sa isang impeachment proceedings, dapat lahat ng ebidensya nakakabit na sa impeachment complaint. Opo. Bilang piskal po, lalo na dito sa impeachment, dapat pa rin po bang nakahawak siya sa timbangan at nakapiring bilang isang fiscal attorney? Dapat po kasi unang-una, ito po ay isang constitutional process. Ito po ay sagradong katungkulan ng mga mambabatas, no? Na hindi sila dapat nagsisimula ng impeachment complaint na walang merito at mas importante, hindi na nila dapat ginagamit ang impeachment bilang sandata laban sa mga kalaban sa politika. Pero malinaw po na sa ngayon, walang kaebidensya, nagsusupina pa sila, humihingi pa sila sa AMLAC. Ibig sabihin po, talagang walang basihan itong mga impeachment complaint na ito at ang pagpapatuloy po ng kanilang pagdinig ay para lamang masira ang ating Vice President. Ayan mga kababayan, maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ang tanghaling tapat. Kaya nila ginagawa itong impeachment na ito dito sa Kongreso para sirain ang kredibilidad ni BP Sara. Pero nagkamali sila. Nagkamali sila ng galaw. Kasi nga habang kumakanta si Madriaga, akala kasi nila Dilima masisira si for a public ang tawag dito? Public scrutiny ba yung tawag doon? Yung para sirain si BP Sara through social media. 'Di ba mga kababayan, ganon, pero nagkamali sila. Habang sinisiraan nila, doon naman lumalakas si Sara. Nakita nyo, walang karesi-resibo. Habang nag-iimbestiga, habang ginagawa ang impeachment, saka pa lang sila nag-iimbestiga. 'Di ba dapat completos recados, wala nang problemados. 'Di ba dapat ganon? Pero hindi. Yan ang sinasabi ni Attorney Harry Roque. Ako, galing nito, parang Marcoleta ito mga kababayan ko. Tuloy pa natin. Opo, kasi ang ikinabahala din po kasi ng ilan sa mga supporter ni Vice President Sara Duterte, pinayagan lang na makapagsalita, hindi dinidebunk, no? After noon, mismo yung sa outside na ng mismong hearing, doon na, lalo na yung halimbawa, doon po sa painting na sinabi ni Madriaga na galing ito sa kanyang scholar na taga Laguna, yun pala, mula pala sa angkan ng mga mayayaman na mga gaisano, yung tanyag pala na pintor yun at ibinigay yun during sa pagka-mayor niya at ikinumpara nga yung painting na sinasabi yung larawan, masyadong malayo doon sa actual na painting. Tapos yung simpleng pagdadala ng bond paper na may pangalan ni Madriaga, lumalabas na napakarami palang ganun ang style sa greetings ni Vice President Sara Duterte. Yet, wala tayong nakikitang pumapalag, lalo na doon sa mga nagsasalita, doon sa involved sa hearing. Pero against kay VP Sara, ang daming nagsasalita, attorney.
Pure Foods Luncheon Meat. O, kita nyo, mga kababayan ko. Di ba? Wala na, tapos na. Basura na ang impeachment na ito. Eh, lalo na pag nandyan ang Korte Suprema, di ba? Eh, nung nakaraan, wala na eh. Talagang binasura na eh. Makulit lang talaga ang Sa akin, Kongreso. kaya hindi nila sinubject to kahit anong questioning si Madriaga. Kasi nga, lalabas na nagsisinungaling siya. Kaya ang gusto nila, a statement of falsities at wala nang tanong dahil kapag meron pang tanong, lalabas at lalabas ang katotohanan. O, kita nyo? Eh, ayaw ngang ma-interrogate eh. Bawal questionin ng karakter. Sabi ni Luis Trop, teka lang, Marcoleta, hindi kita papayagan pag nagtanong ka ng credibility at karakter. Hindi pwede yan. Labag yan sa policy natin. O, saan ka nakakita ng nag-iimbestiga eh? Nag-hearing, bawal questionin ang karakter ng witness. Bistado, garantisado ang ginagawa nila. Political motivation para sirain si Sara Duterte. Eh, naumusga. For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Isang like, isang share, at isang subscribe, mga kababayan. Mas marami, mas maganda. Ito na lang po ang aking hinihiling sa inyo. Magandang makisama, makihalubilo sa ating pagdidiskurso dito. Dahil apektado tayo sa nangyayaring investigation na ito. Imbes na gawin, paigtingin, pababain ang gasolina, gawing maganda ang pamumuhay natin ng mga Pilipino dahil panahon ng krisis, anong ginagawa? Politika. Ginigiba ang mga Duterte. Ayan, kaya yung mga buwis natin, binubulsa nila, nasasayang sa walang kwentang bagay. Habang nagnanakaw sila, gumagastos sila ng pera para sa impeachment ni Sara. Kasi pera natin yan eh. Diyan nila kinukuha ang ating mga tax. Binabudgetan nilang impeachment. Pagkain, ilaw, tubig, kuryente. Dahil sa impeachment, ayun. Imbes na itulong sa mga nasa laylayan na naghihirap para pababain, lagyan ng bracket ang presyo ng gasolina dahil sa nangyayaring digmaan sa gitang silangan. O, anong ginagawa? Wala. Pangarap ko, pag bumaba ako, sabi nung isa, sabi ni BBM, wala nang mahirap na Pilipino. Eh, di wow. Diba mga kababayan ko? For transparency, for a better democracy, ito si The Wonders Philippines. Kayo na umusga, mga kababayan ko. Sino ang nagsasabi ng may katwiran at sino ang nagsasabi ng kabulaanan? Parang bulaang propeta ang mga ito. Okay po, mabuhay.